Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Zephyr ang damit na pangkasal para isukat. Nagtinginan sina LV at Aurora at parehong huminga ng maluwag. Tinanong ni LV si Aurora, "Nandito na ba ang makeup artist?" "Opo," masiglang sumagot si Aurora. "Hindi pa dumarating ang wedding dress. Pakisabihan ng iyong manager na bilis-bilisan naman. Malapit nang dumating ang mga bisita. Dapat nasa tamang oras ang lahat." "Sige." Humarap si Aurora kay Annie at sinabi ang nais ng ina ni Zephyr. Isinukat ni Zephyr ang damit na yon at lumabas mula sa banyo. Nakita niya na magkausap sina Aurora at Annie. Halatang masinsina ng kanilang naging usapan. Ang mga mata ni Aurora ay may konting takot na may halong saya. Tinutok niya ang kanyang tingin sa babae. Si Aurora ay hindi maipaliwanag na nabatubalani sa kanyang kagwapuhan. Gwapo siyang talaga at sinumang taong makakakita sa kanya, malamang na hindi mapipigilan ang mapatitig ng gusto dahil sa kanyang itsura. Tuwang-tuwa si LV, napakagwapo ng kanyang anak. Ngumiti siya at sinabing, "Sige na, talagang gwapo ka anak. Aurora, magbihis ka na rin. Malapit na mga bisita. Nurse, itulak mong aking wheelchair dito. Gusto kong tumayo." Itinulak ng nurse ang wheelchair papunta kay Zephyr. Nakita ni Zephyr ng kanyang ina ay iika-ikang lumakad. Ngunit hindi nagtagal iyon, muling naupo sa wheelchair. 1 oras ang lumipas. Dumarating ng mga bisita isa-isa. Lahat ng malalapit kang mag-anak at kaibigan ng mga pamilyang De Vera at Smith ay nandito. Ang tanging nawawala lang ay si Lolo Sandro. Narinig niya na nagpunta ito sa ibang bansa para magpagamot. Dahil walang kayang gumamot dito sa Pilipinas, pumasok ang ina ni Aurora na si Lani sa hall ng villa ni Elvin na nakasuot ng pulang nightgown na parang mag-host ng party. Ang kanyang aura ay talagang pangmayaman. "Congratulations, Mrs. Smith. Ikakasal ng iyong anak sa pinakamayamang lalaki sa bansa. Siguradong magiging masayang kanilang buhay sa hinaharap." Napakaswerte ni Aurora. Ang ganda niya, talentado at ikakasal sa isang napakayamang tao. Talagang nainggit kami sa kanya. Nabalitaan kong si Mr. De Vera ay lihim na umiibig sa kanya sa loob ng 10 taon. Napanood kong lahat ng balita tungkol sa kanila. Sobrang bagay sila. Lahat ng mga kamag-anak ni Aurora ay pumupuri sa kanyang ina. Tinanggap ni Lani ang mga papuri at ngumiti na para bang bulaklak na bago pa lamang namumukadkad. Itinulak naman si Elvin ng kanyang nurse habang nakaupo siya sa wheelchair. Nakasuot din siya ng magandang gown na kulay pula. Ang kanyang masayang mukha ay naging kapansin-pansin sa lahat. Nilapitan siya ng isang grupo upang batiin. Ngumiti siya sa mga ito na may nakakurbang mga kilay at mata. Hindi halatang may pinagdadaanan siyang malubhang karamdaman. Sa itaas naman, may kausap si Zephyr sa telepono. Tinanong niya ito, "Seryoso bang kalagayan ng aking ina?" Sumagot ang nasa kabilang dulo ng telepono na nagpakunot ng kanyang noo. Kumunot ang kanyang manipis na mga labi at mahinang sinabi, "Naiintindihan ko." Sa harap ng vanity mirror, natapos ng ayusan si Aurora. Pinagmamasdan niya sarili sa salamin. Nakasuot siya ng isang puting wedding dress at ang kanyang ngiti ay may ikukumpara sa taong nanalo sa loto. "Aurora, ang ganda-ganda mo," puri ni Annie sa kanya sa harap ng salamin. Ngumiti siya dito. "Nasaan si Zephyr? Hindi naman siya tumakas, hindi ba?" "Hindi," sabi ni Mrs. De Vera, "imposibleng tumakas siya dahil napagplanuhan na niya ito. Ang ganda-ganda mo talaga." "Natutuwa ako na matutupad mo ng iyong pangarap maya-maya lamang." Nagniningning ang mga mata ni Annie. Hindi napigilan ni Aurora ang pagtawa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. "Annie, puntahan mo na muna si Zephyr. Gusto kong makita niya ako bago magsimulang seremonya." "Sige, tatawagin ko siya." Umalis na si Annie. Si Zephyr ay nakatayo ng tuwid sa harap ng bintana. Hindi alam ko anong iniisip. Puno ng misteryo ang kanyang mukha. "Mr. De Vera," nakabihis na si Aurora. Tinatawag kanya na pumasok upang makita siya. Ngumiti si Annie na parang matinong tao. "Okay," sagot ni Zephyr na pumasok sa silid. Ngayon ay bisperas ng Pasko. Sina Sarah at Belle pumunta sa bayan upang magtayo ng stall para magbenta ng mga prutas at mga bulaklak. Napakamura ng kanilang mga binibenta kaya't marami ang mga customer. Habang abala sila, nakatanggap si Sarah ng tawag mula kay Rebecca. "Hello, Bess," sagot niya sa telepono na may ngiti. Nagalit si Rebecca at sinabing, "Sarah, tuloy ang engagement ni Zephyr kay Aurora ngayon. Alam mo ba?" Natigilan siya at nauutal niyang sinabi, "Ikakasal sila." "Paano nangyari yun?" "Kahapon ng gabi, hawak pa ni Zephyr ang kanyang kamay at sinasabi nito na hintayin siya." "Paano ito ikakasal kay Aurora ngayon?"
Kanina tumawag sa akin si Annie para magyabang at nagpakita sa akin ng ilang mga larawan mula sa gaganaping party. Galit na sabi ni Rebecca. Yung babaeng yon, nagyabang pa sa harap namin. Paano pwedeng may ganitong kakapal na mukha na tao? Nabigla talaga siya. Bes, ipadala mo nga sa akin ang mga larawan. Sige, pumunta ka sa WeChat at ipapadala ko sa'yo. Pinadala nitong mga larawan, biglang nanginig ang kanyang mga kamay nang makita to. Sa larawan, nakasuot si Zephyr ng suit ng ikakasal at naglalakad papasok sa isang silid. Nakatayo si Aurora doon, nakasuot ng puting wedding dress na may maningning na ngiti. Hindi napigilan ni Sarah na ipikit ang kanyang mga mata. Sobrang malupit na eksenang ito para sa kanya. Sobra siyang nasasaktan. Hindi niya mawari kung anong maiisip kung nais nitong ikasal kay Aurora, bakit ito nagpunta sa Ilocos para hanapin siya. Masaya ba itong lokohin siya? Bes, nakikinig ka pa ba? Tanong ni Rebecca na may pag-aalala. Nabalik siya sa kanyang katinuan. Huminga ng malalim at mahinang sumagot. Nandito pa ako. Nag-set up ako ng stall dito kasamang apo ni Nanay Tanding. Biglang humina ang boses niya. Nawala ang sigla na kanina sa kanyang tinig. Tahimik si Rebecca ng ilang sandali at sinabi, "Huwag mo nang bigyang pansin ng isang ganyang scumbag sa hinaharap. Kahit kailan talaga, hindi kaya ng lalaki niya na maging matino. Hindi kaya manindigan." Oo, tugon niya at dahan-dahang ibinaba ang telepono. Mabilis sa mga tao sa daan, naramdaman ni Sarah na tila mas malamig ang panahon. Nakatayo siya sa harap ng stall. Ang malamig na hangin ay sumisiksik mula sa lahat ng direksyon. Nanunuot sa kanyang buto ang lamig at ang kanyang mga labi namumutla. Samantala sa villa ni LV, pumasok si Zephyr sa silid kung nasan naroon si Aurora, naglalabas ng malamig na tingin. Napansin ni Aurora na wala siyang suot na bowtie. Namula ito at kinuhang bowtie. Zephyr, hindi mo pa naitatali ang bowtie mo. Pwede ba kitang tulungan? Tumingin to sa kanya na may kumikislap na mga mata. Ibaba mong ulo mo. Wala nang sinabi si Zephyr, ngunit ibinaba ang kanyang ulo kasabay nito. Lumapit ang kanyang gwapong mukha sa harap ni Aurora, ngunit ang kanyang mga matay madilim. Ang titig niya dito hindi pangkaraniwan. Tinawagan mo bang aking ina tungkol sa pagpunta ko sa Ilocos? Mahinang tanong ni Zephyr kay Aurora. Nagulat ng bahagya si Aurora at nag-apuhap ng isasagot. Hindi. Paano niya malalaman kung hindi mo sinabi? Hindi ba't palagi kang nagpapasunod ng mga tao sa akin? Natakot si Aurora sa sinabi na ito ng lalaki. Kaya't nahulog ang bowtie na nasa kanyang kamay sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kinuha niyang bowtie at nag-smile ng pilit. Hindi ko ginawa, Zephyr. Bakit mo ako pinag-iisipan ng ganyan? Mahal kita. Alam mo yan. Kung hindi nga lang magagalit sa akin ang biyanan, papayag ako maging kabit mo si Sarah sa hinaharap. Hindi mo siya biyanan. May diin sa tinig ni Zephyr. Inagaw ang bowtie sa kanya tuluyan ng lumabas. Hindi agad nakakilos si Aurora dahil sa labis na pagkapahiya. Napangiti siya ng palihim. Oo, hindi pa. Pero malapit na, bulong niya sa sarili. Tumunog ang orasan sa tabi niya. 10:00 na ng gabi. Dumating na ang tamang oras. Ngumiti si Aurora. Hindi muna nag-isip ng labis at lumabas mula sa silid. Ngunit nakalakang pinto. Hindi niya mabuksan ang pinto at mahinang tumawag. Zephyr, bakit mo nilak ang pinto? Pwede mo bang buksan to para sa akin? Walang tumugon sa labas ng pinto. Umalis na si Zephyr at dinala ang cellphone ni Aurora. Tumawag si Aurora mula sa pinto ngunit wala pa rin nangyari. Bumalik siya sa silid upang hanapin ang kanyang telepono ngunit wala na to. Wala na siyang magawa kung hindi bumalik sa pinto at hilahin to. Ngunit ang kalidad ng pinto ay masyadong matibay. Kahit gaano siya kalakas sumila, hindi man lang gumalaw ang pinto. Sumigaw siya ngunit walang tumugon mula sa labas. Tanging ang magandang sound insulation na mamahaling vilang naririnig. Galit na galit siya kaya't kinalampag niyang pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Baka akalain ng mga tao na tumakas siya sa kanilang engagement. Dumarating ng napipintong oras at kasalukuyang inasikaso ni Elvie ang mga bisita. Lahat ay nakaupo na sa kanilang mga upuan. Ngunit hindi pa rin nagpapakita si Aurora. Si Elvie ay medyo nababahala kaya tinanong niyang katulong sa tabi niya. Anong nangyayari? Bakit hindi pa bumababa sina Zephyr at Aurora? Madam, huwag kayong mag-alala. Magpapadala ko ng tao para tingnan sila. Sagot ng katulong. At bago pa siya makaakyat, nakita niyang dahan-dahang bumababa na si Zephyr. Nagsalita ang katulong. Madam, pababa na pong inyong anak at malamang pababa na rin ang magiging fiancé niya. Medyo nakahinga ng maluwag si Elvie nang makita niyang paparating si Zephyr. Kinawayan niya ito. Ang engagement ngayon ay magiging simple lamang sapagkat nung huling nabanggit niya ito sa matanda, madintong tumanggi. Sinabing hindi niya papayagan si Aurora na makapasok sa kanilang pamilya. Kaya hindi siya naglakas loob na gawing magarbo to. At tinintay na muna niyang makaalis ang matanda papuntang ibang bansa.
bago ito isagawa ng mabilis. Sa oras na makabalik ang matanda, huli na ang lahat. Wala na itong magagawa. Bukod dito, wala pa talagang hawak na katibayan si Zephyr ng paghihiwalay nila ni Sarah. Ang engagement ngayon ay formalidad lamang. Kapag nakuha na ni Zephyr ang kasulatan mula sa Sgado, magpapakasal na sina Zephyr at Aurora sa simbahan. Zephyr, nasaan si Aurora? Tanong niya sa anak. Tumayo to sa harap niya, tahimik lang at tumingin sa relong suot. Sa sandaling yon, biglang pumasok si Mr. Jomar mula sa labas at inabot kay Zephyr ang isang brown na envelope. Inabot naman to ni Zephyr sa kanyang ina. Puno ng pagtataka si Elvie at hindi to kinuha. Tinanong kita kung nasaan si Aurora. Anong ibig sabihin ng pagbibigay mo sa akin ng sobre? Aanin ko yan. Pakibasa na muna. Tugon ni Zephyr sa ina, hinihimok nitong basahin na munang dokumento. Medyo naiinis si Elvie at kinuhang envelope sa kabinuksan. Nasa bandang ibabang pamilya ni Aurora at nakita ni Lani na nag-uusap ang mag-ina. Pagtingin ni Elvie sa mga dokumentong ibinigay ng kanyang anak, naging kakaibang kanyang muka. Tinanong ni Lani si Annie. Annie, ano nangyayari? Hindi ba't sinabi nila na engagement ni na Aurora at Zephyr ng alas 11? Bakit lagpas na sa alas 11 at hindi pa nagsisimulang party? Tumingin si Annie sa banda ng upuan ng chairman at pagkatapos ay sa hagdan. May naramdaman siyang kakaiba kaya sinabi niya kay Lani, Tita, maghintay na po muna kayo rito. Aakyat ako para hanapin si Aurora. Sige, bilisan mo. Punong-puno ng pagkabalisa si Lani at patuloy na nakatingin kay Elvie. Umakyat si Annie at narinig na kumakatok si Aurora sa pinto. May tao ba sa labas? Bilisan niyo, buksan yung pinto. Natatakot si Aurora na mahuli sa oras kaya't patuloy siyang kumakatok mula sa loob. Lumapit si Annie at narinig lamang ang mahinang tinig ni Aurora. Tinignan niyang pinto at nakita niyang may nakaharang na kahoy kaya hindi ito mabuksan mula sa loob. Mabilis nang tinanggal ang kahoy at binuksan ang pinto. Nakatayo si Aurora sa loob na may madilim na ekspresyon sa muka. Bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Hindi namin alam na nakulong ka rito. Sinong gumawa nito? Inayos ni Annie ang kanyang buhok na medyo magulo at bahagyang nagkalat ang kanyang makeup. Hindi makapaniwala si Aurora na si Zephyr ang may gawa nito at malamig na nagsabing, baka isang babaeng nainggit sa akin ang may kagagawa nito. Tumitig ang kanyang mga mata kay Annie ng may halong pagsusuri. Kinabahan si Annie at kagad na nagpaliwanag. Aurora, hindi talaga ako yon at hindi ko gagawin yun sa'yo. Sige na! Putol ni Aurora sa sasabihin nito. Wala na siyang oras para makinig sa paliwanag nito. Kailangan niya makababa sa party ng oras na yon. I-check na lang niya ang CCTV mamaya at titiyakin niyang malalaman niya ang lahat. Bago bumaba sa hagdan, nakita niya na puno ng mga bisitang mga upuan sa ibaba. Muling gumaan ang kanyang pakiramdam. Iniisip ni Aurora na magiging asawa na siya ni Zephyr, kaya't sinukbit niya ang kanyang pinakamagandang ngiti. Itinaas ang laylayan ng kanyang palda at naglakad papunta sa gitna ng tanaw ang lahat. Nang makita siyang lumabas sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lani at tumango kay Aurora. Ngumiti si Aurora bilang tugon. Tinaas ang kanyang ulo at naglakad papunta kay Elvie. Habang nakatingin ang lahat, Ma! Nang makita niyang malapit nang lumipas ang magandang oras, dali-dali niyang sinabi kay Annie na kasunod niya. Kunin mo ng banig. Balak na niyang lumuhod at mag-alay ng alak kay Elvie. Ngunit malamig ang ekspresyon ni Elvie. Pinigilan siya nito at sinabi sa lahat, hindi na kailangan. Wala tayong magaganap na engagement ngayon. Birthday party lang ito. Namutla si Aurora. Bakit? Nalito rin si Lani nang marinig ito. Agad siyang lumapit at nagtanong. Balae, anong ibig niyong sabihin? Hindi ba't napag-usapan na natin kahapon na engagement ng ating mga anak ngayon? Nang marinig to, naluha na si Aurora. Naawa si Lani sa anak. Lumapit to para punasan ang kanyang mga luha. Yumakap siya sa mga binti ni Elvie at humagulhol ng buong pait. Parang pinipilit na nila ngayon si Elvie na nagbibigay ng impresyon sa mga tao na ginagamit ng pamilya de Vera ang kanilang kapangyarihan para mang-api. Ipinapakita na kung ano ang nais nila, yun ang masusunod. Balae, paano niyo naman ito nagawa? Kayo mismo nagsabing pakakasalan ng anak niyong anak ko. Pero ngayon, sasabihin niyo na hindi niyo na sila ipapakasal? Bakit ganito? Itinaas ni Lani ang kanyang boses upang makatawag ng atensyon ng iba. At lang lahat ng tao sa lugar ay nagusyoso. Inuunat ang kanyang mga leeg upang mas makitang nangyayari. Tiningnan ni Elvie ng malamig si Lani. Gusto niya sanang bigyan ng konting konsiderasyon si Aurora. Lalo na tinalagaan siya nito noong nasa ospital siya. Kaya nais niyang ayusin ang lahat ng pribado. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-agresibo si Lani. Galit na galit si Elvie. Kaya't inihagis niya ang dokumentong hawak niya sa mukha ni Aurora.
Ang batang nasa sinapupunan ng anak mo ay hindi kay Zephyr. Paano mo naman gustong ipakasal siya sa anak ko? Gayong niloloko niya kami. Nang marinig ito, nagkagulo ang lahat. Ano? Ang bata sa sinapupunan ni Aurora ay hindi anak ni Zephyr? Parang bomba ang sumabog sa eksena at nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao. Sa pagkakataong ito, nakita na ni na Aurora at Lani ang nilalaman ng dokumento na malinaw na isinasaad ang eksaktong oras ng pagbubuntis ni Aurora, pati ng pangalan ng tunay na ama ng bata. Natakot si Aurora at namutla ang kanyang muka. Paano nalaman ni Elvie ang bagay na to? Lumingon siya kay Zephyr. Nakatayo si Zephyr ng matika sa tabi ng kanyang ina. Ngunit wala siyang sinabi ni isang salita. Ayaw ni Aurora na mawala ang kanyang pagkakataong ma-engage. Lumuhod siya sa harapan ni Elvie at nagsumamo. Tita, hindi ito totoo. May nag-frame up sa akin. Paano magiging hindi anak ni Zephyr ang bata? Kung gusto niyong tanungin niya sila mismo kung anak niya ang dinadala ko. Oo, sumingit si Lani. Alam niya na kapag nalaman ng pamilya de Vera na hindi kay Zephyr ang bata, mawawala ng pagkakataon ni Aurora na makapasok sa kanilang pamilya. Agad na nagsalita si Lani. Balae, inalagaan ka ni Aurora noong nagkasakit ka at nasa ospital ka. Dapat alam mo kung anong klaseng bata siya. Mabait at mapagbigay siya at hindi kailanman nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling? Imposible. Isang malakas na boses ang narinig mula sa likod ng karamihan. Lahat ay napalingon. Nakita nilang nakatayo doon si Lolo Sandro, may tungkod. Bagamat puti ng kanyang buhok, puno siya ng sigla at malakas ang presensya. Nang makita ang matanda, medyo nanigas ang mukha ni Elvie at agad na bumati. Papa, nagsagawa siya ng engagement party nang hindi nagpapaalam sa matanda, kaya't may nararamdaman siyang pagka-guilty. Tinignan lang si Elvie ng malamig ni Lolo Sandro at walang sinabi, saka ibinaling ang kanyang tingin kay Aurora. Nung nakarang buwan, paulit-ulit mo sinasabi sa akin na anak ni Zephyr ang batang dinadala mo. At nakiusap ka na payagan kitang manatili sa aming bahay. Ilang araw nang nakalipas, tumawag pang manugang ko, si Elvie, para ipagtanggol ka. Pinupurihan ka pa niya bilang isang mabait at mapag-alagang bata. Pero hindi ko talaga pinaniwalaan ang ugali mo. Sapagkat mahigit 10 taon nang nakalipas, noong 15 ka pa lang, alam ko nang pumasok ka sa silid ni Zephyr para akitin siya. Nakita kita mismo, lihim na pumapasok sa silid niya. Nang pumasok ako matapos ka, sinabi mong niloko ka ng mga kaklase mo at ikinulong sa silid ni Zephyr. Mula noon naintindihan ko na ikaw ay isang babaeng puno ng kasinungalingan. Namulang mukha ni Aurora, umiling-iling siya at pilit na pinagtatanggol ang sarili. Lolo, totoo po, hindi ako nagsisinungaling. Noong taong iyon, niloko talaga ako ng mga kaklase ko. Nagkaisa sila para papuntahin ako sa silid ni Zephyr. Hindi ko po yun kagustuhan. Tingnan mo, nakita ko mismo sa aking mga mata at nagsisinungaling ka pa rin. Humugot ng malalim na paghinga si Lolo Sandro at sinabing, alam kong hindi ka susuko, kaya pumunta ako sa Amerika nitong mga nakaraang araw na may layo ni imbestigahan ang iyong nakaraan. Sa pagkakataong ito, pumunta si Lolo Sandro sa Amerika para hindi magpatingin sa doktor, kung hindi para imbestigahan ang nakaraan ni Aurora. Pumikit siya ng konti at nagsalita. Matapos ang aking investigasyon, nalaman ko na may nakarelasyon kang isang lalaki sa Amerika. 1 taon na ang nakalipas. 4 na buwan na ang nakalipas na buntis ka sa anak niya. Pero isa siyang duwag at tumakas nang mabalitaan niyang buntis ka. Hindi ko alam kung paano ka nakipag-ugnayan kay Zephyr kalaunan. Pero sigurado akong hindi anak ni Zephyr ang bata sa iyong sinapupunan. Pagkatapos nito, kinuha ni Lolo Sandro isa pang piraso ng ebidensya. Ito ang ebidensya na nagpapakita ng mga lugar na pinuntahan ni Zephyr. 4 na buwan nang nakalipas. Malinaw na ipinapakitang hindi siya pumunta sa Amerika 4 na buwan nang nakalipas. Pagkatapos niya magsalita, kitang-kitang pagkagulat sa mukha ng lahat. Humarap si Lolo Sandro kay Elvie at sinabing, nalito ka rin. Sinabi niya sa anak ni Zephyr ang bata, wala man lang investigasyon, naniniwala ka na kaagad. Ano bang iniisip mo't dinala mong anak ng ibang tao sa pamilya de Vera? Para kilalanin nilang nakaangkan? Medyo pumangit ang mukha ni Elvie at nalukot yon. Naniniwala siya dahil mismong si Aurora ang tumawag sa kanya nung nakarang buwan at sinabing anak ni Zephyr ang bata. Nakita rin niya ang mga chismis sa internet at naisip niyang totoo ito. Pagkatapos inalagaan siya ni Aurora sa ospital at hindi siya iniwan. Naisip niya na mabuti siyang bata at tinanong kung paano siya nabuntis. Noong panahong iyon, sinabi rin ni Aurora na kita ulit sila ni Zephyr sa Amerika. At muling sumiklab ang kanilang pag-ibig. Gabi yun na hindi nila napigilan ang kanilang mga damdamin at doon nabuo ang bata.
Hindi niya napigilang titigan si Aurora ng masama. Ang kapal ng mukha mo. Tinanong kita kung paano ka nabuntis at pinaliwanag mo ito ng maayos. May ngiti pa sa iyong mukha. Wala ka bang konsensya sa pagsisinungaling? Namutlat na mula si Aurora. Lumuhod siya sa sahig at malungkot na sinabing, "Nangako si Zephyr na pananagutan niyang anak ko. Kaya bumalik ako dito kasama siya." Nakatutok ang lahat ng mata kay Zephyr. Tinignan siya ni Zephyr ng malamig at kalmadong sinabi, "Hindi ko kailanman sinabi na gusto kitang pakasalan. Lahat ng mga lumabas sa internet ay kagagawa ng iyong team. Ikaw ang nagsabing pananagutan mong anak ko." Sigaw ni Aurora. "Nangako akong pananagutan kong anak mo, pero ang anak mo lang, hindi ikaw. Napag-usapan na natin ang kasunduan 4 na buwan nang nakalipas. Ikaw ang hindi sumunod sa naging usapan natin." Malamig na tugon ni Zephyr habang nananatiling gwapo ang kanyang mukha na walang emosyon. "Bakit ka pumayag na alagaan ang anak ng ibang tao?" Nagtatakang tanong ni Lolo Sandro sa kanya. Malamig na sumagot si Zephyr. "Walang kinalaman ng bagay nito sa kasal. Hindi niyo na kailangang mag-isip pa tungkol dito. Hindi na ako magtatanong, pero wag mo nang ipakita sa akin ng babaeng sinungaling na to. Kung hindi, hindi ako mag-atubiling magpakita ng aking galit." Galit na wika ni Lolo Sandro habang nakatitig kay Aurora na may halong pangungutya. "Alam mo naman na hindi anak ni Zephyr ang nasa sinapupunan mo. Pero nagawa mo pang magplano na maging parte ng pamilya de Vera. Hindi ka karapat-dapat. Nakakahiya ka." Sa takot ng inig ang mga laman ni Aurora at hindi siya nakapagsalita. Nagkawatak-watak ang buong salo-salo. Nakaluhod si Aurora sa sahig. Pinapanood ng mga bisitang isa-isang naglalakad palayo habang nawawalang kanyang dangal. Lahat ay tinitingnan siya ng may panghahamak. Isang kamag-anak ng pamilya de Vera ang napuot sa kanya at sinabi na may pang-insulto. "Hindi anak ni Zephyr ang bata pero gusto mong akuin niya ito? Napakawalang hiya mo." Ang mukha niya ay nais na niyang ibaon sa ilalim ng lupa. Si Elvie ay labis na napahiya. Napakatanda na niya pero naloko pa rin siya ni Aurora. Ano ang mangyayari ngayong lumabas na ang pinakatatagong lihim ni Aurora? Ano ang gagawin ni Elvie ngayong mas pinili niyang kampihan? Dati ang babaeng nanloko sa kanya kaysa kay Sarah na asawa ng anak niya. Ano ang gagawin ni Sarah matapos malaman ng tungkol sa engagement ni Zephyr at Aurora? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.